Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dio ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, July 20, 2025, ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Sa mundong puno ng pagmamadali at tungkulin, lalo na sa serbisyong militar, madalas tayong abala sa pag-aalaga sa iba. Ngunit nalimutan nating alagaan ang ating sarili. Bit-bit natin ang pagod, takot at lungkot. Ngunit bihira nating mailabas o maisuko sa Diyos. Sa ating ebanghelyo sa linggong ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus bago tayo makagawa ng dakilang bagay para sa Diyos at sa iba, kailangan muna nating tumigil at makinig sa Kanya. Gaya ni Maria, kailangan nating matutong umupo sa paanan ni Jesus at magpahinga sa Kanyang presensya. Si Marta ay abala, nagmamadali at na-stress. Kahit para kay Jesus ang Kanyang ginagawa, ganyan din tayo minsan. Abala sa maraming gawain, ngunit puno ng inis, pagod, o sama ng loob. Hindi masama ang serbisyo, ngunit pinaalalahanan tayo ni Jesus. Ang mahalaga ay ang ugnayan, hindi lang ang gawain. Pinili ni Maria ang higit na mabuting bahagi. Sabi niya, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, si Abraham ay tumanggap ng mga bisita ng may kagalakan at pagkilala sa kabanalan ng sandaling iyon. Hindi siya nagrereklamo o nagkumpara sa kanyang kabutihan at pagtanggap. Siya ay pinagpala ng Diyos ng bagong buhay ng pangakong anak. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sinabi ni San Pablo, "Ako'y nagagalak sa aking mga paghihirap alang-alang sa inyo. Hindi dahil madali ang kanyang misyon, kundi dahil alam niya ang kahulugan ng kanyang sakripisyo. Kung alam natin kung para kanino at para saan tayo lumalaban, nakakahanap tayo ng lakas kahit sa gitna ng hirap. Kaya tayo ay pinaalalahanan. Ang tunay na kalusugan ng isip ay nagsisimula sa kapayapaan ng puso. Hindi laging marami ang gawin, kundi malalim ang ugat. Ang pagpapahinga ay hindi kahinaan. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang presensya ng Diyos ang ating tunay na lakas. Kaya para sa aking kapwa sundalo, magulang at mga anak, sa gitna ng misyon, tungkulin at problema, huminto ka sandali. Manalangin, makinig, manahimik, maging tulad ni Maria. Doon tayo muling pinapalakas ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aming pagod at takot, turuan mo kaming tumigil at makinig sa iyo. Bigyan mo kami ng pahinga, kapayapaan at bagong lakas upang maglingkod ng may pagmamahal. Tulungan mo kaming piliin ang higit na mabuting bahagi, ang iyong presensya. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.